Ate Shaina, isa sa mga work immersion student mula sa Arimbay High School. At narito ako upang magbahagi sa inyo ng napakagandang kwento na tiyakong kapupulutan niyo ng aral. Pero bago dyan, may mga katanungan lamang ako sa inyo. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga natural na kalamidad? Tama! Ano naman ang mga naranasan niyo na sakuna? Paano niyo naman ito nalampasan? Magaling! At dahil dyan, ang ating kwento ay pinamagatang Kaibigan sa Kagubatan na isinulat ni Drov Karanag at ginugit naman ito ni Honson Chan. Natin sa atin ng Legend of the Asia Foundation. Tara, simulan na natin! Si Tina ay 7 taong gulang. Siya ay nakatira sa isang masayang barangay na may pangalang Barangay Maligaya. Katabi ito ng magandang kagubatan. Meron din itong malinaw at nagniningning na ilog. Gustong maglaro ni Tina sa kagubatan kasama ang mga kaibigan niya. Isang hapon, nagliyab ang apoy sa kagubatan. Ang mga matatapang na taga-nayon ay nakikipaglaban sa umaatungal na apoy sa loob ng maraming oras. Sa wakas, inilabas nila ito. Umuuwi ang mga pagod sa pagdidilim ng araw. Nahirapan silang umuwi sa kanilang bahay nang biglang nagkaroon ng tila napakalakas sa bagyo. Pinuputol ng napakalakas na hangin ang mga puno. Nahulog ang ibon sa kanilang mga pugad dahil sa sobrang lakas ng hangin. Sa sobrang lakas ng ulan, nagbaha ang ilog. Ito ang climate change na problema, sabi ng ilang mga matatanda. Kinabukasan, tumakbo si Tina upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa gubat. O hindi! Ano ang nangyari sa kagubatan? Umiiyak siya. Maya-maya lang, nakarinig siya ng mga boses na humihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Nakikinig ng mabuti si Tina. Naisip ni Tina na nanggagaling sa ilog ang boses kaya pinuntahan niya ito. Nakita ni Tina ang kanyang mga kaibigan doon, ang isda, ang palaka at ang kigkig. Sila ay natatakpan ng mga dahon at sanga na inanod ng bagyo. Pagmamakaawa ng palaka kay Tina, "Tulungan mo kami, Tina. Sinira ng bagyo ang ating mga tahanan kagabi. Huwag kang mag-alala, mga kaibigan. Pupunta ako para humingi ng tulong," sabi ni Tina. Nagmamadali siyang bumalik sa nayon. Natagpuan ni Tina si Tuy, isang namumuno sa komunidad. Sinabi niya ang lahat tungkol sa kanyang narinig at nakita sa mga oras na iyon. Nang makarating ang balita sa iba't ibang tao, sila ay bumalik sa ilog upang matignan. Nang makita ng lahat ang pinsala, sila ay nalulungkot. Ang mga taga-nayon ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Naalala ni Tina noong hinampas ng bagyo ang bahay ng kanyang lola. Kailangan muna natin maglinis. Pagkatapos ay maaari tayong magtanim ng bagong puno, sabi ni Tina. Oo, tutulong din kami dahil ito ang aming tahanan, sabi ng mga hayop. Sige, sabi ni Tuy, magpangkat tayo para mapadali ang ating gawain. Inilalagay ni Tuy ang mga taga-nayon sa 2 pangkat. Pinamunuan niya ang grupong berde para linisin ang lupa para sa pagtatanim. Pinangunahan ni Tina ang grupong asul para tulungan ng mga hayop na linisin ang batis. Pinagsama-sama ng napakalakas si Tina ang asul na pangkat para gumawa ng plano. Gusto nilang gawin ang Lilang Seresa na pinakamatitirhan na lugar kailanman. Ginagawa ng kanyang pangkat ang kanilang makakaya upang matigil ang pagsunog at pagbaha. Mahirap pero sobrang saya namin, sabi ni Tina. Nagtataka ako, paano kaya nagsimula ang sunog? Paano nalaman ng mga taga-barangay ang sunog? Nailigtas ba ng mga taga-barangay ang kahit anong puno bago dumating ang bagyo? Paano kaya aalagaan ng mga taga-barangay ang kagubatan at ilog? At dyan nagtatapos ang ating kwento. Katulad sa kwento, nalagpasan nila ang mga kalamidad at sakuna.
dahil sa kanilang maingat na paghahanda. Sa muli, ako si Ate Shaina, kaya mga bata, palaging tatandaan, likas na maganda na magtulungan para sa ating kalikasan upang ito manatiling malinis at malusog. Huwag kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang magandang kwento na tsak kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa muli, paalam!